and experience contribute to the richness of our discussions. Wow! 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 Nawa! Ang inyong po lingkod, Rafael Tanhuad ko po ng Bayan po ng Tanay. Kami po nagagalak at nagkaroon po tayo ng ganitong pagtitipon at pagkilala sa isang katatatanging anak ng Tanay na si Dr. Epitacio Penpen Tunguhan, sapagkat nakita natin ang kanyang ang likha niya bilang isang ama ng literature dito sa ating bayan ng Tanay at naging isang visual poetry ng ating bayan. Kaya kami po sa umaha sa araw na ito, binibigyan natin ng pagkahalaga, pagkilala ang isang taong may pagmamalaki natin po. Nuway, si Doc Pen ang maging isang simbolo ng isang ehemplo ng ating mga kabataan para mapaunlad lalo natin ang ating ang sining ng poetry dito sa ating bayan. Sa inyo lahat ng mga narito ngayon, kami nagpapasalamat at isang napakagandang pagbibigay ng karangalan sa bawat isa narito ngayon. Maraming salamat. Napakadakila nung hangarin at advokasya ni Doc Penpen. Gusto niyang pag-isahin hindi lamang yung mga Pilipino, kundi yung iba-ibang lahi sa buong mundo na magkaisa. Magkaroon tayo ng payapang daigdig, nagmamahalan, at magagawa niya yun sa pamamagitan ng poetry. About Doc Epitacio Tunguhan, aka Penpen, napakagaling niya kasi sa literature. Siya yung napakagaling sa ano. And then parang naaalala ko pa, parang inilaban niya sa ano, yung sa tawag contest, parang gano'n, with about the literature. And then nakuha niya yung pinakang the best, top one. Book of Doc Penpen, and it was quite an experience to browse through the book, the 2 volumes of the book. And I needed to wear gloves, and it's quite an experience. It's like, every page is a stage. The poem dances on every page. Sa isang makata, mahahabi ang mga letra at salita sa magandang obra, pero higit pa dyan si Doc Penpen. Ladies and gentlemen, esteemed guests, elected officials, and distinguished members of the literary community, the Penta panel of experts in visual poetry, welcome to the opening of our program dedicated to the esteemed nomination for National Artist in Literature through the captivating medium of visual poetry of Dr. Epitacio Ramos Tunguhan, aka Doc Penpen Bugtong Takiksili. Promote yung Tanay, napakagandang bayan. Ito yung hometown ng ating father of visual poetry na si Doc Penpen Bugtong Takiksili. Kilala sa tunay niyang pangalan na Dr. Epitacio Tunguhan. Si Doc Penpen ay tunay na Pilipino. Ang kanyang mga tula ay talagang inuhugot sa kaluluwa, puso, damdaming Pilipino. Napakalaking nang naging ambag din ni Doc Penpen sa paglilinang ng tinatawag nating visual poetry of the world. Kasama na rin doon yung masasabi natin yung kanyang advokasya na gawing pinakpuso ng panulaan ang Pilipinas ng mundo. Kung kaya dapat siya ay maideklarang pambansang alagad ng sining,
sa panitikan, partikular sa larangan ng pagtula. Lahat ng kanyang obra, talagang ako mismo, humahanga doon eh. Pero mo, siya akong artist. Talagang nakikita ko kung paano niya pagpuyatan, kung paano niya magsikapan ang kanyang mga obra ng mga tula. Talagang ma-amaze ka eh. Kaya sabi ko nga, pag minsan tinatanong ko siya, Dok, paano ba nagagawa ang mga obra mo? Hindi ko maintindihan kung anong talino meron pa. Para sa akin kasi, it's a long overdue recognition eh. Para kay Doc Penpen. Dahil matagal na siyang karapat-dapat eh. Hindi lang siya naisusulong. Mula nung siya ay nag-graduate hanggang ngayon, tinuon niya ang kanyang buhay sa visual poetry dito sa ating bansang Pilipinas. Visual poetry, ito yung may mga form yung, di ba yung salita, may form na may shape. Visual poetry yun. Parang painting na poetry. Yun ang tinatawag na visual poetry. At yun ang ginagawa ni Doc Penpen. Lapis, Ballpen, Keyboard, Sa isang makata, Mahabi ang mga letra at salita. Pero, higit pa diyan, si Doc Penpen. 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 Tatlong batas ba ang may sala? Oo, ako. Di ba ako? Narito ba? Sa kamay ko ay nakita ang mga sala. Natuklasan mga bitag nitong aking dala-dala. Oo, ako. Di ba ako? Ako rin ba ang huhusga? O ako, di ba ako? Ang nagtanim nitong puot. Nadurog ko mga pugad. Kapwa na supil ng tao. Natupad ba aking hangad? Kung wak lang naging tanod. O ako, di ba ako? Ang uod ba ang sasagot? O ako, di ba ako? Ang lumikha sa hukuman upang itong aking kamay may posas, mahugas. Anak kong nasa lansangan mula sa irog kong minamahal. O ako, di ba ako? Ang nagsadla sa putikan. Oo, ako. Di ba ako? Mga batang walang muwang. 11, 12, naroon sa parulukan. Mula sa tawag ng laman, inilihim naaliwan. Oo, ako. Di ba ako? Ang pumaslang sa isipan. Oo, ako. Di ba ako? Katalinuhan ko ay sagad. Naabot na itong buwan. Aking paay naitapak. Ngunit bakit hanggang ngayon ang irip ko'y umiiyak? O ako, di ba ako? Inabandon ko mga anak.
O ako? Di ba ako? Pandam ako. Kay taas. Binuksa ko mga hayop. Taot puno ay winasak para lamang sa sariling sakingganin ko. Tinanga. O ako, di ba ako? Hininga ko ba? Ay, may bayan. O ako, di ba ako? Katanyagaan. Gusto ko kita. Kapangyarihan sa tao, sa bayan at kalpaan. Tinago ko kabuktutan itong aking pagkahaman. O ako, di ba ako, ang nagpahirap sa lipunan. O ako, di ba ako? Sa digmaan, punot-dulo, 1945. Gusto ko lang malaman mo, itong aking na-imbento, hindi mo ba natandaan? 70 milyon na lipol ko! O ako, di ba ako? Di ba yan? Ang totoo. O ako, di ba ako? Ako ba ang ginusto? Ginusto mong mapayok, mahubog sa iyong gusto sa pansariling batas mo. Nalimbag mo ang mga libro. O ako, di ba ako? Ginusto mo mapaamo. O ako, di ba? Bakit kailangan ko himala sa sariling batas mo ba? Kayang umibig! Sabihin mo, anong silbi ng batas ko? Tukod lang ay natira. O ako, di ba ako? Batas ba? Kailangan pa. O ako, di ba ako? Nalikha, di ko tanto. Bagong buktong bago kanyo. Bagong batas. Nang mister. Ang batas ko at batas mo. Kalikasan ba'y nabagtas mo? O ako, di ba ako? Lumikha ba'y nalikha? O ako? Di ba ako? Inangking ko universo. Bakit hindi ka natuto sa nakitang mga abo? Nabilang ba ang ulilang sa kamay ko'y nagturo? O ako, di ba ako? Ako rin ba? Ang mister. O ako, di ba ako? Uri ko raw.
sadyang sakdal sa hilera ng mga hayop. Ako raw ang sakdal taas. Ako rin ang sakdal bagsik, walang awan, umamatay. Oo, ako. Di ba ako? Ako rin ba? Ang buhay upang dito matuklasan. Ako rin ba? Ako rin ba? Salamat. And laborious research and counter verifications, those conferments as a father and a king of visual poetry have never been bestowed upon any other Filipino poet except for Dr. Epitacio Ramos Tomohan to this day. Hindi ako makapaniwala. Parang pinipigil ko yung umiyak ako eh. Alam mo yun? Pinipigil ko yung panghiga. Tsaka ikatlong nararamdaman ko, nanginginig yung aking daliri. Yun ang nararamdaman ko. Siguro kasi hindi ko makontain ang aking kaligaya na parang natupad yung mga ating pagpupunyagi. Pero siguro kahit ako'y magpunyagi, kung hindi naman yung kapalaran o destiny, baliwa rin. Palagay ko hindi mangyayari yan. I think it's a destiny. Yun ang kwan. Kasi bakit? Kasi nandyan yung mga Kristiyano, nandyan yung mga Arabo, nandyan ang mga Muslim, nandyan ang mga Hindus, nandyan ang mga atheist, nandyan ang free thinker, nandyan ang mga scientist. Nagsama-sama sila sa Fantasy Beast. So, kaya nga may isang natutuwa ako, tinanong ako, Doc, may tatanong po ako sa inyo. Ano yun? Kasi binabasa ko yung tula nyo. Parang kakaunti lang ang nag-likes. Parang wala pang dalawa. Parang isa at kalahati. Tama-tama yan. Sabi ko, ay talo ko ni ex-batalyon, ni Escastakli. Kasi ang views niya sa YouTube, 100 million. Kaya lang, sabi ko, okay na sa akin. Kahit isa lang ang nag-likes. Ayan, tanong sa akin, bakit po? Kasi nag-like sa akin si Narendra Modi, Prime Minister ng 1.4 billion. At pati ng China, Senador, 7th Secretary of the United Nations of the World, na may total ngayong population na, how many? 7 billion plus. Pwede na siguro. Nung araw po kasi, nung ako ay nasa stage ng kabinataan, dinapuhan po ako ng sakit na hepatitis. Totally talagang ako ay nanilaw na. Kumbaga sa buhay ko noon, talagang parang wala na rin akong pag-asa. Kasi parang active na siya eh. Hopeless na. Sa buhay ko, halos nasa isang kwarto na lang din ako. Tapos naabot-abutan na lang din ako ng pagkain ng mga kamag-anak ko. Kasi takot na rin na mahawa kasi talagang nakakahawa. Nabalitaan ko na si Doc Ben ay naggagawin siya ng every Saturday ng libre sa mga taong walang kakayanang magpagamot sa mga mamahaling doktor at mamahaling hospital.
nagtiyaga akong pumila hanggang sa ako ay ma-check up. Na payuhan niya ako na sana huwag akong mawala ng pag-asa dahil kumbaga magagawan pa rin ng paraan at talagang may pag-asa. Nung panahon na yun, talagang wala akong kakayanan kasi isa lang akong tricycle driver dito sa Tanay. Pinayuhan ako dito na talagang sundin ng lahat, halos lahat ng kanyang payo at sinasabi. Simula akong, nung niresetahan niya na ako ng mga gamot, pero binibigyan niya sa akin gamot, yung mga mumurahin lang talaga. Yung kaya ko lang. Yung panahon na yun, nagsusulisit pa ako sa mga bahay-bahay para lang maka-afford yung gamot na nire-reseta niya sa akin. May yellow paper pa nga ako nung araw. At ang hindi ko makalimutang isa sa nakagaling sa akin na kanyang nireseta sa akin ay ang Cloud9 na chocolate. Talagang tiniyaga ko yun. Yung Cloud9 na yun, yun lang. Ang sabi ko nga kay Dok, baka mawala yung EPA ko, diabetes naman, nakalabasan ko nito. Hindi. Hawa ng Diyos. Ayun. Unti-unti. Hanggang sa ako naman kumali. So yung napagaling kayo, yung sabi niyo, natulungan kayo ni Doc Penpen. Ano si Doc Penpen sa inyo? Si Doc Pen, talagang sa nakita ko noon, magpapakonsulta ka ba naman ng libre yung Sabado sa mga mahihirap na tao kung hindi siya may putiin. Kasi nung panahon na yon, doon ko lang naman talaga siya nakilala. Oo, kaya apelyido ko siya, pero sinabihan niya ako, kahit ka-apelyido kita at mayaman ka, hindi kita gagamutin ngayong araw na to. Kasi pang mahirap lang talaga yung araw na yun, every Saturday nga. Doon ko siya nakilala na kumbaga, sa tuwing ako'y lumalapit, at sa tuwing ako'y nagpupunta tuwing Sabado, lagi niya akong inaalalayan na. Kumbaga, nag-aalala rin siya. Kumbaga, parang nag-aalala siya sa bawat pasyente na kanyang tinutulungan. Nung panahon na yon, talagang savior siya sa akin. Nakapagligtas eh. Nailigtas niya ako eh. Second life ko na, kumbaga may tuturin to. Maraming salamat. Talagang utang na loob, kumbaga may tuturing lahat ng ito sa kanya. Ang masasabi ko kay Doktor, nandun talaga yung puso niya. Yung puso niya sa mahihirap. Kumbaga hanggat kaya niya tumulong, sabot kaya. Kaya mahirap, kaya hindi siya tumitingin sa ganun. Basta hanggat sa kaya niya, tutulong siya. Tanggapin mo ang hamon na yan. Kaya ako nasabing mabigat na responsibility. Ay bakit? Napakasaya din, lalo na kung ikaw makaka-inspire ng tao, makaka-heal. Kasi ganito yon. I remember during the time, 2008, may nambubuli sa tula ko bago pa lang ako nag-i-start noon. Ang sabi, ano bang klaseng tula yan? Tula ba yan? He was a foreign exchange student. Then, after a week, nag-post na naman siya ng comment. Sabi niya ganito, I'm not bullying you, I'm trying to challenge you. Because 2 weeks ago, I was contemplating to commit suicide. But your poem changed my mind. You saved me. Doon nagsimula yung aking passion. Na ito palang tula, nakakabuhay. Mabigat pala ito. So kung ang ginawa mo ay para manira ng kapwa, mabigat din pala ito, nakakamatay. Eh, dalawang tula eh. Pwedeng makamatay, pwedeng makabuhay.